ko sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, servisyong totoo ang nasa. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Sa mga napasarap ang tulog dyan, gising-gising na tayo, medyo magbanat-banat. At isang buwan na naman ang lumipas, June na, my favorite month. Ang ibig sabihin niyan, lalo na sa mga bata dyan, ilang araw na lang, pasukan nyo na. Nako, kaya naman talagang walang patid pa rin ang paganda natin para sa Balik Eskwela 2011. At mamaya po, meron tayong pahabol na school supplies shopping plus book swapping sa Recto para po mas makatipid pa tayo. Plus, eto pa ha, naku, para naman sa ating serbisyong totoo, isang non-formal school sa Payatas ang imi-makeover natin. Kung paano nila mapapaganda yan, pakikita natin mamaya. Nagpagupit ka ba? Hindi, nagpakulot lang. Bakit mo ka maikli? Sige. Mamaya na. At hindi lang yan. Special day din tayo sa barkadahan natin dito sa unang hirit. Dahil mamaya, meron tayong bonggang 2-in-1 party. Birthday at baby shower para sa ating kabarkadang Preggy. Sino ba kundi si Suzy! Sorry, si Rhea! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Rhea! For me, I hope maging happy talaga. Maraming salamat po. Thank you guys. Taon na lang. Thank you very much. Ayan, how young are you? Tanong yan, no? Kaya, Rhea, naku, handa ka na dapat sa aming lahat. Para sa kainan at sayawan na bagay sa mga buntis. Sayawan. Rhea, sayawan to ah. Challenge yan, challenge. Magaling sumayaw si Rhea. Kung ano ang kaya Oo nga, actually. multi-talented, magaling siya sumayaw at kumanta. Sana lang di kayo masuka. Pero, pero magaling pala, may mga sayaw pala ang mga buntis. Just simple lang naman. Para may exercise, kasi kailangan din medyo gumagalaw din naman yung kung hindi masela na Tsaka para pag-ubuntis. i-accept mo rin yung changes sa body mo. So, Talaga? Ay, Dapat nakalabas ang tiyan mo ha. Out. Labas. Alright, samantala, bago ang lahat ng yan, narito muna ang mga balitang dapat niyong malaman sa ating Top Hit It. Matapos pong magbabala ang Food and Drug Administration na posibleng may nakahalong nakalalasong kemikal sa ilang produktong inumin galing sa Taiwan, kusang loob na pong inirecall ng ilang supermarket ang mga produktong ito. Pansamantala munang inilagay sa kanilang mga bodega ang mga energy drink, fruit juice, soft drink at gelatin na galing sa Taiwan. Yan ay matapos magpag-alamang may ilang negosyante sa Taiwan ang naglalagay po ng DEHP o diethylexyl phthalates sa ilang produktong inumin doon. Ginagamit din po ang DEHP sa paggawa ng ilang medical devices na plastic, gaya na lang po ng blood bags. Bagamat hindi ito basta-basta nakalalason, kahit pa makain o mainom, makakaapekto raw ito ng malaki sa isang tao, lalo na kung naparami yung exposure dito. Ayon kay Department of Health spokesperson Dr. Eric Tayag, posible raw itong makaapekto sa fertility at reproductive system ng isang tao. Patuloy ang pagsusuri ng FDA sa mga produktong galing Taiwan at posibleng malaman ang resulta nito sa loob ng 3 linggo. Inaabangan din po ang ilalabas na listahan ng FDA sa mga produktong kontaminado ng DEPH. May payo naman ang DOH sa mga nakabili na ng mga apektadong Taiwanese products. Huwag nyo munang gagamitin ang mga produktong nabanggit hanggat wala pong
wala pong sinasabi ang Department of Health o FDA na pwede nang gamitin ang mga produktong ito. Sabi naman nila, hindi naman daw immediate yung effect. Talagang dapat talagang parang may maximum amount na kailangan ka makuha para maramdaman eventually lalabas Yung at effect lalabas nito. sa kalusugan mo yon. Pero buti na rin yung uma-action na rin kagad, di ba? Talagang better safe than sorry. So bago pa nila sabihin o ilabas yung listahan yung ibang supermarket owners, pinull out na rin nila yung mga produkto yon para hindi na Yes. mabili pa. So Lalo na ingat-ingat lang, di ba? Oo, sa mga babaeng buntis daw. Oo, syempre nakaka-apekto. Ako, ingat-ingat. Buti na lang daw inom ng mga Taiwanese Ng mga Taiwanese, drinks. parang Huwag na energy ngayon. drinks mostly, di ba? Oo, so sana ma-pull out na agad sa mga Oo. supermarkets. Eto naman po mga kapuso, sa ibang balita, umaaray na po ang industriya ng bangus sa Pangasinan matapos ang nangyaring fish kill sa dalawang bayan doon. At dahil sa pangamba na galing sa mga lugar na apektado ng fish kill, ang mais dala ng mga container van, hindi ito tinatanggap sa mga bagsakan ng isda sa bayan ng Anda. Kaya naman, ang isang truck na ito, diretso sa dump site para itambak ang mga kargang bangus. Tulad ng naunang ginawa ng dalawang truck doon. Pero ang ilang residente doon hindi pinalagpas ang pagkakataon at kahit itatapon na ang mga bangus, pinili nila ang mga mapapakinabangan at makakain pa. Linggo pa raw na umaga nang mapansin ng mga residente ang mga naglutangan na isda sa mga fish pen at fish cage sa mga bayan ng Anda at Bolinao. At tulad ng nangyari sa Batangas, sinisisi rin ang fish kill sa Pangasinan sa biglaang pagtaas ng temperatura ng tubig kasunod ng pag-ulan. Bigla ang bumaba rin daw ang dissolved oxygen level kaya nangamatay ang mga isda. Samantala mga kapuso, matapos po ang pagkakadiskubre ng paglabas-masok sa kulungan ni dating Batangas Governor Jose Antonio Leviste, kasabay nitong nadiskubre ang ilang kakulangan sa pamamalakad ng New Bilibid Prison. Sa pagtalakay ng House Justice Committee kahapon, nadiskubre ang kakulangan ng bantay ng mga preso sa Bilibid. Umaabot raw kasi sa 81 inmate ang binabantayan ng bawat isang gwardya na malayong-malayo sa international standard na 1:6 na ratio. Dagdag pa rito ang napakababang sahod ng mga jail officer na umaabot lang po sa 11,000 piso kada buwan. Bukod pa rito ang mga siksikang kulungan, ang tanong tuloy ni Muntinlupa Representative Rodolfo Biazon, paano makakapagbagong buhay ang mga preso sa ganitong mga kondisyon. Sa susunod na Martes, magsasagawa ng ocular inspection ang House Committee on Justice sa kalagayan ng mga preso at pasilidad sa Bilibid. At pinag-iisipan na rin ni DOJ Secretary Laila De Lima na ipagiba yung mga kubo doon para doon sa mga tinatawag na living out prisoners. Pati yung sleep out privileges nila, sinuspindi na rin po. Dahil nga sa, ang daming preso na galit kay Levi. Pero, I mean, etong yung mga binabanggit nila, yung mababang sweldo ng mga jail warden, tapos Correct. yung living conditions nila doon sa loob ng kulungan, matagal na rin yan eh. Right. Nasisiyasat lang siya tuwing may mga ganitong klaseng insidente. Pero, kung seryoso talaga sana sila, sana may gawin na sila at huwag na silang maghintay ng isa pang insidente na kailangan magsagawa ng hearing or ng investigation para naman, kasi syempre yung mga tao nandyan paulit-ulit, di ba? Yes. At actually, pag pumasok ka dyan, hindi na siya mukhang kulungan. It's a big community, normal ang buhay, may mga tindahan, yung mga asawa ng mga bilanggo Nandun nandun. lang. Minsan doon na rin natutulog. Oo. Actually, yung iba, no, kung talagang may will ka na gusto mong magbagong buhay, good example, yung mga pusakals. Oo, pusakals. Ay, grabe din yung mga kaso niyan. Pero still, you know, nakakahanap sila ng paraan para malayo sila dun sa mga bisyo nila. Ito nga, sports. So, depende rin talaga sa taong nakakulong. Wala sa bilang yan. Kung nakapadlock yan, kahit dalawa lang yan, walang makakalabas. Hindi makakaalis. Happy birthday, Ray! Thank you, Egan. Happy birthday. Okay. Samantala, muli na namang nasangkot sa kontrobersya si dating Pangulo at kay Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo sa umunay anomalya sa paggamit ng pondo ng Philippine Child Statistics Office o PCSO. Pagbubunyag ni Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares. Maanomalya raw ang anyay maling hakbang ng PCSO kaugnay sa pag-upa ng mga loto machine. Imbis daw kasi nabili na lang ng mga makina sa halagang 25 milyong piso, matapos mapaso ang original na kontrata, mas pinili raw ng PCSO na i-renew ang lease agreement sa kontratista. Dahil kay Colmenares ay nauwi umano sa misuse ng hanggang 10 bilyong piso. Bukod pa dyan, 7.2 billion pesos daw ang ginastos na public relations fund mula